Part 22 of our Science Majorship Enrichment Questions. Number 1. During which type of eclipse are Baily's beads observed? Letter A. Lunar eclipse. Letter B. Solar eclipse. Letter C. Annular eclipse only. And letter D. Penumbral eclipse. Ang answer po natin ay letter B. Solar eclipse. Okay? Ang Baily's beads po, di ba kapag may solar eclipse, ito yung moon. Tapos nakakover niya yung sun. Tapos may makikita tayo na parang bright spots dito. Okay? Yan po yung Baily's beads. Okay? Now, yung lunar eclipse, mali po agad yan kasi yung shadow ng Earth makikita doon sa moon. No? Hindi yan sa Baily's beads. Yung annular eclipse only, yung word na only yung nagpamali sa kanya. Okay? Kasi, hindi lang sa annular eclipse, pati sa total solar eclipse makikita. And then yung penumbral eclipse, mali din po yan. Okay? Next, number 2. Which process recycles nutrients in the biosphere? Letter A. Photosynthesis. Letter B. Decomposition. Letter C. Evaporation. And letter D. Sedimentation. Ang answer po natin ay letter B. Decomposition. Ano po yung decomposition? Ito yung breakdown ng mga dead matter, no? Tapos magre-release yan ng nutrients sa soil at saka sa atmosphere. Ang photosynthesis, alam po natin yung conversion ng CO2 sa mga organic molecules at hindi naman ibig sabihin yan, recycling yan. Tapos yung evaporation, saan to? Part yan ng water cycle. Okay? Walang nutrient recycling. And then yung sedimentation, ito naman yung pag-deposit ng mga minerals. Yan, sedimentation. So, ang answer po natin ay letter B, decomposition. Next, number 3. Ammonification refers to letter A, the conversion of N2 to NH3. Letter B, the breakdown of organic nitrogen into NH3. Letter C, the oxidation of NH3 to NO3. And letter D, the uptake of NO3 by plants. Yan. Ito po ang mga processes sa nitrogen cycle at ang answer po natin ay letter B, breakdown of organic nitrogen into NH3. Ano po yung conversion from N2, galing to saan? Sa atmosphere to, no? Kasi ito yung nitrogen molecule. N2 to NH3. Okay. Ang process po na to ay nitrogen fixation. Okay, nitrogen fixation ng mga nitrogen fixing bacteria, mga microorganisms kasi 'di ba tandaan natin 'di ba kapag CO2 tapos kina-capture ng mga plants tawag doon carbon fixation. Ganon din dito, yung nitrogen from the atmosphere kino-convert sa ammonia, ito na yung nitrogen fixation. Okay? Kapag naman oxidation of NH3 to NO3, tawag po dito is nitrification. Remember, itong NO3, ito yung nitrate, no? Nitrate to. So, yung NH3 to NO3 is nitrification. Okay? Letter D, uptake of NO3 by plants. Dahil may word na uptake, tapos kinukuha ng mga plants, assimilation. Assimilation. Okay? Tapos yung letter B, the breakdown of organic nitrogen into ammonia or NH3, ito na po yung ammonification. Okay? So, yung mga decomposers, kino-convert nila yung mga organic nitrogen like yung mga galing sa protein o kaya urea into ammonia. Next, number 4, which inventor is credited with creating the AC? Letter A, Thomas Edison. Letter B, Nikola Tesla. Letter C, George Westinghouse. And letter D, Michael Faraday. Ang answer po natin ay letter B, Nikola Tesla. Si Nikola Tesla po sa AC, si Thomas Edison sa DC. Okay? Si George Westinghouse, siya lang yung nag-industrialize nitong AC, ng mga design ni Tesla. And then si Michael Faraday, kilala po natin siya sa electromagnetic induction. Okay? Next, number 5. Who coined the word cell? Letter A, Anton van Leeuwenhoek. Letter B, Matthias Leiden. Letter C, Robert Hooke. And letter D, Theodore Schwann. Ang answer po natin ay letter C, Robert Hooke. Si Anton van Leeuwenhoek, siya yung first na naka-observe ng mga living microorganisms. Kaya siya nga po yung father of microbiology. Okay? And then, ano yung tawag niya dun sa mga na-observe niya? Mga animalcules. Mga maliliit na parang mga animals daw. Now, yung si Matthias Leiden naman, kilala siya sa di ba part siya ng cell theory na ang sabi niya yung mga plants made of plant cells. Okay? Kapag si Theodore Schwann naman is sa animals. Ang animals daw made of made of cells. Kaya yung Schwann, katunog siya ng swan which is an animal. Okay? And si Robert Hooke, ito po yung answer natin. Siya yung nag-coin ng word na
cell. At ang description nun yun, parang mga tiny compartments. Okay? Saan niya nakuha yon? Sa cork cells. Para sa kanya, para daw yung mga tiny compartments. Next, number 6, who discovered X-rays? Letter A, Henry Becquerel. Letter B, Marie Curie. Letter C, Wilhelm Röntgen. And letter D, Louis Pasteur. Answer po natin ay letter C. So, siya po kilala dun sa X-ray. Yan. Siya yung nag-discover ng X-ray. Si Henry Becquerel naman kasi, siya sa radiation. Okay? Radioactivity. Si Marie Curie, siya yung nag-aaral ng radioactivity. No? Awardee siya ng dalawang Nobel Peace Prize sa chemistry and sa physics. And si Louis Pasteur, syempre sa germ theory yan. Sa pasteurization niya. Okay? Next, number 7. Which prominent female scholar from ancient Alexandria was a mathematician and astronomer whose work influenced later generations? Letter A, Sappho. Letter B, Hypatia. Letter C, Diotima. And letter D, Theno. Ang answer po natin, ito ay knowledge level question. It's either lalabas siya sa math majorship or sa general education. So ito po, ang answer natin is Hypatia. Okay? Hypatia. Siya po ay isang mathematician, philosopher. Yan. Next, number 8. Who introduced the concept of entropy? Letter A, Sadi Carnot. Letter B, James Joule. Letter C, Rudolf Clausius. And letter D, Lord Kelvin. Answer po natin dyan ay letter C, Rudolf Clausius. Si Carnot, kilala po natin yan dun sa Carnot cycle o dun sa heat engine. Heat engine, yung efficiency ng heat engine. So, heat engine efficiency. Si James Joule naman, alam po natin yung Joule, ito yung mathematical equivalent of heat. Ginagamit natin yan as a unit. Now, si Lord Kelvin, syempre sa absolute temperature scale. So, ang answer po natin by elimination is letter C, Rudolf Clausius. Siya actually nag-formulate ng second law of thermodynamics at nag-coin ng word na entropy. Next, number 9. During meiosis, crossing over between homologous chromosomes occurs in which phase? Letter A, prophase 1. Letter B, metaphase 2. Letter C, anaphase 1. Letter D, telophase 2. Okay. Ang answer po natin dito, meiosis yung pinapag-usapan, tapos may crossing over, prophase 1 po yan. Okay? Sa prophase 1, di ba po merong process dyan, tawag natin is synapsis. Okay? Kung saan yung mga homologous chromosome nagkakaroon ng crossing over dun sa mga arms nila, sa mga chromosome arms nila. Now, ang metaphase 2, ano po nangyayari dyan? Yung mga sister chromatid, nag-a-align sila dito sa gitna. Again, 2 na po yan. So, hindi na homologous chromosome yung nag-a-align dito. Siyempre, metaphase yan, wala yung crossing over. Next, anaphase 1. Anaphase 1, dito na nagse-separate yung mga homologs. Ayan, nagse-separate sila dyan. And then sa telophase 2, final stage yan, no? Final stage ng meiosis at wala dyang recombination. So, ang answer natin, letter A, prophase 1. Again, dito po nangyayari yung synapsis, which is yung crossing over. Crossing over. Next, number 10. Which environmental factor has the greatest influence on the rate of photosynthesis in plants? Letter A, soil pH. Letter B, air humidity. Letter C, light intensity. And letter D, root depth. Ang answer po natin ay yan, letter C, light intensity. Siyempre, dahil photosynthesis ang usapan, light intensity agad ang sagot. Okay? Ang air humidity kasi, nakaka-apekto naman yan sa transpiration. So, hindi naman siya talaga related. No? O kumbaga, hindi siya yung driver nitong photosynthesis. Light intensity pa rin.